Uy, madalas ka bang nahihilo o may kilala kang madalas nahihilo? Share mo na sa kanila to at tara, hali kayo, pag-usapan natin yan. Maraming interpretasyon pagdating sa pagkahilo. Pero kapag sinabi nating vertigo, para sa isang intindihan tayo, yan ay yung pakiramdam na parang umiikot ang tingin mo sa iyong mundo. Meron tayo niyang peripheral at central. Malaki ang pagkakaiba ng dalawa. Ito yan. Kapag sinabi nating peripheral vertigo, yan ay most common type. Kadalasan problema niyan ay sa loobang bahagi ng tenga na kumukontrol sa ating balanse. Pwede yung either BPPV o benign paroxysmal positional vertigo kung saan mayroong mga kristal sa ating loob ng inner ear na lumulutang-lutang sa fluid at yan ay nagdudulot ng pagkahilo. Para gamutin yan, kinakailangang i-reposition ang mga crystals na yan. Meron din naman tinatawag na vestibular neuritis kung saan ang pasyente ay pwedeng makaranas ng biglaang pagkahilo na pwedeng tumagal ng around 2 to 3 weeks. At pwede rin naman po na Meniere's disease na bukod sa pagkahilo, meron din kasama yung pagkabingi. Bukod sa hilo, pwede rin po makaranas ang pasyente na mayroong peripheral vertigo ng pagsusuka, pamamawis, tinnitus o yung umuugong o yung umiiging sa tenga at iba pa. Bukod naman din po sa peripheral vertigo, meron din tayo nabanggit kanina na central vertigo. Ito medyo hindi maganda dahil pwedeng dulot yan ng sakit o injury na apektado ang ating mga utak. Pwede yan ay dulot ng pagkabarog, ng migraine, brain tumors, pwede ring strokes at mini-stroke na hindi naman nagdudulot ng permanenteng damage. Sa tunog pa lamang po ng dalawang yan, alam nyo nang hindi pareho ang treatment sa dalawang klase ng vertigo. Tulad ng sabi natin parati, kaming mga doktor ay naghahanap ng tinatawag na root cause para magamot ang pasyente. Oo, nagbibigay kami ng gamot na umaalo sa mga sintomas ninyo, pero habang ginagawa yan, hinahanap natin ang pinanggagalingan ng inyong mga sintomas at yan po ay binibigyan natin ng pansin. Minsan din naman po yung vertigo ay nawawala kahit walang ibigay na treatment kung nakaka-adapt ang utak sa mga ear changes. Gayunpaman, dapat tandaan na ang balanse ay factor ng hindi lamang isang bahagi ng katawan. Kasama dyan ang mata, ang utak, ang tenga. Kapag mayroong isa dyan sa tatlong yan ang medyo problematic, pwede pong mahirapan sa pagbabalanse. Bukod din sa pagbibigay ng gamot, malaki ang may tutulong ng physical rehabilitation therapy para makatulong po sa pagpapalakas ng vestibular system na siyang tumutugon sa ating balanse. Ang function kasi nitong system na ito ay ang mag-send ng signal sa utak tungkol sa head and body position. Ang rehabilitation therapy ng vestibular system ay pwedeng makatulong lalo na kung mayroong paulit-ulit na pagkahilo ang pasyente. Pagdating naman sa pagkain, walang hard and fast rule pagdating dito. Pero kung ang pasyente ay mayroong problema sa kanyang blood pressure, dyan papasok ang tamang dietary modification para i-correct ang hypertension. Halimbawa, maaaring sundin ng DASH o ang dietary approaches to stop hypertension na ayon sa pag-aaral ay nakatutulong sa pagpapababa ng blood pressure by around 7.5 to 11 mm mercury sa pamamagitan ng pagkain ng mas maraming prutas, gulay, whole grains at bawasan ng matataba at maaalat na pagkain. This way, matutulungan natin po ang ating mga katawang labanan ng pagtaas ng blood pressure na maaaring makatulong din sa pagtitreat ng root cause ng inyong nararamdamang pagkahilo. At ayun, sabi ko naman sa inyo, ayaw na ayaw ko lang talagang nagkakasakit kayo. Kaya naman narito pa rin po ako nagpapayo sa inyo. At ano't ano man ang mangyari, tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. Pakipusuan kung may natutunan. See you ulit next episode. Ingat!